Ay, bakit ang bago na naman? Ang laki. Hindi, bakit ganyan? Ano naman? Okay, anyway, ayan, nagbago na naman ang setup ni si Meta. Bakit ganun? Hindi ako makapag-share sa ano. Something is not working this May. Okay, ayan. Good morning, everyone. Sa negosyo, good morning palagi, good afternoon, good evening sa ay, pala, wait lang po. Nag-change pala. Ito, ay. Wala, kaya pala hindi ako makapag... Ayan na. Mhm. Yun. Change moderator pala yun. Ayan, sandali lang po at mag-share lang ako sandali para magkaroon tayo ng makakasama. Kahit busy sila at nasa work, pwede silang manood. Naka-headset, pwedeng nakikinig sa mga trainings, diba? Okay, yan. At least nakapag-share ako. Kanina nandoon pala sa ibang account. So I hope na meron na akong sounds. Message naman po kung may sounds ako. Hello everyone. Good morning. Malamig na hangin, malamig na... Ay, grabe, ang lakas ng hangin. Pabugso-bugsong ulan. Saan po sila? Meron ba? Ayan, si Coach Gemma, core leader ng Bahrain. Tama ba ako? Tama ba na saan ako? Coach Gemma, pa-message naman kung meron akong sounds, please. Hello, hello, hello. Ayun. Hello. Andiyan ang aking pamangkin na gwapo. Sana nakagawa na ng video. Ayo. Nandito na. May sounds ba ako? May sounds. Pa-message naman, Coach Gemma. For leader ng Bahrain. Hello po, nandito na. Ayan. So, pwede na nating i-start agad-agad. So, ang agenda natin ngayon is ito pa rin yung series of training about ECNOVI. Pero ngayon naman ay about sa DTC natin. Importante din po yung DTC. Ito ay uh, isang benefit ng uh, nag-join or nakapag-avail ng package or isang business partner dito sa Empowered Consumerism or Alliance in Motion Global or OVI or Biz Victus International. Nga ba? Last. Naririnig ba ako? Sandali lang po. Hmm. Sandali lang po. Baka mawalang sounds. May sounds ba? Sis. Hello, hello. Ay, ayun. Hi, Sir Darwin. Thanks for watching po.
Buti naman po nakapasyal kayo dito sa page ko. Okay, welcome po sa ating DTC. Ano po yung DTC? Yun yung sabi ko na isang isang benefit ng business partner or bilang isang distributor dito sa ECNOVI na kung saan po dito natin na matre-trace ang ating mga iba't ibang menus kung ano yung mga gusto nating malaman or hahanapin. Ayan, so sharing my presentation. Nawala na naman. Nasaan na ba yun? Mhm. I hope na may ano tayo. Ala, nasaan na ba yun? Bakit ganun na naman? Bakit nagganun na naman display settings? Ay, ayun pala, behind ng ganun. Ayun pala, yun na. Okay. Binago, nabago na naman ang setup ni Metas dito sa PowerPoint. Hmm. Wala naman na yung ano ko. Oh, wala. Nasaan na yung share button screen ko? Ito, ano nangyari dito? Nawala na naman. Saan na ba yun? Wala na naman. Ayun, okay. Ayun, ayun. Kailangan lang palang double click. Oh my God. Kailangan lang palang double click. Oh. Ala, na mali-mali na yung ano ko. Bakit ang dami naman? Na. Sorry. Sorry. Ano ba nangyari? Ay, nako. Hinago na naman kasi. I hope na meron na. Ayan, check ko ulit ha. Saan ba yun? Tama ba? Mhm. Pa-comment naman, Coach Gemma, kung okay na. Okay. Wala, parang naman siya. Pa-message naman, please, kung meron na. Coach Gem, meron? I hope na meron na. Okay. Meron na. Siguro yan. Bahala na. Share screen. Wala. Ano ba? Ano nangyari?
Ano ba? Ano naririnig? Ano ba ulit? Ano nangyari? Nasaan yung PowerPoint ko? Screen. Ako nga muna. Excuse me. Sorry. Sorry sa technical. Ano ba ito? Wala. Wala yung ano. Meron na ba? Wait lang po. Wait lang. Boss Gemma, pa-message nga. Pa-comment kung okay na. Nag, nag-change na ba yung ano ko, slide ko? Sorry guys for the tech. Ay, ayan. Coach Lynn, pa-check naman kung okay na yung ano, PowerPoint ko. Andito po si Coach Rowen Hemino, coordinator ng Bahrain. Coach Lynn Vizcaya, leader din ng Bahrain. Pa-check naman po kung okay na. Ayun, ayan, okay na. Okay, so guys, thank you for uh, ano for disturbing you guys, for interruption. Okay. So ayan, DTC Mastery Actual Presentation po tayo. Bakit inilagay ko ng actual? Malakas ba o tama lang? Ang gulo ko ano. Okay, bakit inilagay ko ng actual presentation? Kasi papasok po tayo doon sa mismong DTC ng distributor para makita natin kung paano bubuksan din, isasama natin yon paano buksan, anong website or URL yung gagamitin natin para makapagbukas tayo ng DTC. Ayan, yung DTC, Distributors Tracking Center or Data Tracking Center po. Ayun, okay. Nawala na naman. Wait lang po. Ano ba yun? Okay, so of course, ang inyong speaker ngayon, walang iba kundi yours truly, ECNOVI distributor po na 10 years na po, mag 11 years na. Na ginagawa po ang business na ito at na naging Millionaires Club na rin po ako dito sa company. Top 1 po sa aming Team Arns International. Gold Executive Prime po at founder ng online kabuhayan program na na-establish noong 2017 yung online kabuhayan program dito sa bansang Bahrain. Ayan po, dati akong branch manager and then share po sa akin ang opportunity na ito kaya nung nag-resign na ako dito na po ako. Noong nasa trabaho pa ako, extra source ko lang ito. Ginagawa ko lang during my off day or free time. Pero ngayon, ang good news ay
ginagawa ko ng full-time. So, mas maganda kasi po yung full-time tayo sa isang business para isa lang yung focus natin, makapag-focus tayo ng na gawin yung ating pangarap o negosyo. Yan. So presenting po ang ating company. Ang ating company is Alliance in Motion Global. Ito po yung mother company natin na direct sales company or multi-level marketing in the company po. And now naging a group of companies na dahil nandito ang mga bagong division na natin. Ito yung mga kasama ngayon. Orbis Victus International or OVI. At syempre yung Stronghold na insurance company incorporated. Insurance provider po ng ating insurance. Ang Orbis Victus International is a group holder company. Ayan, na nandito rin ang ating super app, Bibo Super App, na kung saan ito po ay technology, high-tech po na parang GCash siya na papasok dito or ito yung ginagamit natin na app para uh, papasok diyan yung ating mga earnings kung gusto na nating i-withdraw. Pwede nating gamitin for billings, tickets, and etc. Like exactly yung yung GCash, di ba? Pwedeng may cash in, may cash out, ganun din po ito. Dito, ang maganda dito sa Vivo Super App ngayon na owned by our own company is meron siyang mga commissions, meron pa siyang mga nananalo. Ayan, may ang daming nananalo 3,000, 4,005 habang ginagamit yung transactions natin. Ano pa? Ayan, yung AEFC, yung Alpha East Franchise Corporation. Ayan po, yung mga bago. At meron pang isa yung hindi ko na ilagay, yung bago na ECC, yung e-crowd commerce, na nandito ang Shopee, TikTok, and Lazada. Na kung saan naman ito ay doon po tayo makapag-order ng barley. Alam nyo guys, ito po yung barley. Meron na tayong barley. Ito po yung organic green barley na mayroon siyang bio-fermented. So, yan po. At ang online kabuhayan program, ayan, nade-distract ako dahil sa pagkawala ko kanina. Ayan. Ang Alliance in Motion Global is ang campaign name ng Alliance in Motion Global is Empowered Consumerism. Kasi po, ang bilis nating nag-i-innovate. Kaya tinatawag natin ngayon, timeless since 2006 kasi 18 years na po in the company, ang ating company and Stronghold is 65 years and Alpha is bago lang po na kasama natin dito. And soon, marami pa tayong magiging bagong division company like yung mga riders, ticketing, ano to, yung meron pa. Basta soon to be announced po. Ayan. Picturean ko nga. Yun. Okay. So yung DTC is meron po tayong dalawang dashboard na yung isa is easy. Ayan na po, nasa harapan natin. Ito po yung easy dashboard. Okay. Ang website po, kapag magbubukas po tayo, magte-track tayo ng mga transactions natin, asa na yung ano ko? Okay, magsulat-sulat po tayo ng konti para makita. Ano? Ayan po, ayan. Sundan nyo lang po yung bibilugan ko. Yan po. Yan, yung https://ec5.empoweredconsumerism.com. So yun po yung login site
ng Easy. Ito po yung bago. Bago po yan na login site natin. Bago. Kasi ito yung bago dahil nandito na po yung kapag magre-register tayo ng Easy package or yung mga gustong mag-join sa Easy or Alliance in Motion Global ay i-click lang po natin yung register with Easy products po. Kapag sa OVI naman, OVI package na meron siyang insurance, ayan po, ayan, innovative integration of EC and OVI and Vivo. Okay, para makita po natin, i-actual po natin yan later on. Ayan, papasok po tayo mamaya sa loob. Parang nawawala. Okay. Ala, na. Okay. Yung isa naman na dashboard is, yan, yung OVI. Ayan po. Andito naman yung URL, https:// Ayan, my.orbisvictus.com. So yun po yung website or URL na bubuksan natin or i-enter natin or i-google po natin. Ayan. Okay, next slide natin. So, syempre, ang dashboard po ay meron tayong EC and OVI. Titignan po natin mamaya sa actual kung ano yung mga pagkaiba. Pero yung mga menu ng ating dashboard dito sa ating DTC is pareho lang pero may ano lang certain parts na i-click po natin na hindi maklik kung hindi natin i-click yung dashboard. And then doon sa browser po, ayan, i-check natin doon sa kaya wag po kayong mawawala dahil importante din po na malaman natin yung mga actual kung paano makapasok, paano buksan ang bawat menu dito sa ating DTC. Ito po yung sarili nating DTC or Data Tracking Center na hindi na natin kailangan magpaturo sa mga IT. Hindi na natin kailangan ng magbayad. Kaya nga meron po tayong training para aralin po natin ng nilalaman ng ating DTC or dashboard. So ano yung mga laman ng ating dashboard? Or ito na yung inside ng ating DTC. Nandito ang Auto PMA. Ayan. Next is transaction. Next is encashment. Reorder, stair-steps, unilevel. Meron din tayong UPP. Meron tayong Bibo commissions. Meron tayong Bibi naman na Bibo placement. Sorry guys. And nandito yung AEFC commissions. Okay, and my rebates. Kasi po, lahat yan, meron tayong benefits. Mabe-benefits po natin lahat ang mga ito, lalo na itong Bibo commissions, meron na tayong commissions dyan, dyan po papasok. And yung Bibo placement, kung saan po natin i-place or ilalagay. And then yung commission din natin sa mga matching, yan, yung product ng AEFC commissions natin. Next na laman is e-store. Sa ano naman, sa, ano pa to? Dito naman sa ano natin, sa network menu is meron tayong recruitment, direct sponsored, product GC, and shop codes, purchases, retails, and easy wallet. So yun yung mga nandito sa baba ng ating network menu. So lahat po yun ay i-discuss natin, isa-isain po natin. Yan.
O yan, sa network menu, genealogy, PPS, PPS setup, profile, and logout. Ayan. So yan po lahat yung mga nandoon sa ating dashboard. Pipicturan ko na lang din. Ay, aha. Ayan, para i-post ko mamaya para sa mga hindi makapag-attend kasi always busy po tayo. Ayun. Yan. Okay. So, Ran, papasok na po tayo sa loob ng ating DTC. So, stop ko na muna yung PowerPoint ko at mag-o-open po tayo ng isang account. Lan, ano nangyari? Bakit ganyan? Ay, ako. Mhm. Okay, uunahin po natin yung empowered consumerism. Saan na yung yan ko? Bakit ganito nito? Ayan, I hope na nakikita po. So ito yung ayan, I hope na makita. So ito po yung easy dashboard. Okay. Siyempre, nandito ang username and password. Bakit nga ba na makikita natin dito ay sign in? So pag makita natin yung sign in, ibig sabihin meron na tayong account. Pero kung wala pa, ay wala tayong makikita. So, nagawa po ito during encoding noong yung magjo-join tayo, magpapa-register po tayo dito sa Alliance in Motion Global. Ayan, syempre may username. Username, mag-create po tayo ng sarili nating username. Yeah, yung kung ano yung gusto nyo na ilagay. It's up to you guys. Ito ay personalized. Ano yung gusto mong ilagay sa username para lang ito sa pagbubukas ng ating DTC. Password naman, it's your choice naman kung ano yung gusto mong ilagay, gagawin, or i-create. So, yan. Tatanggalin ko yan at i-open po natin. Ayan. Kapag pwede nating palitan, ayan, dito muna. Yun. Wala, nagdiretso naman na. Okay. Register account with Easy Product. Guys, dati nandoon sa settings sa loob ng ating DTC ito or dashboard. Pero ngayon na, nasa harapan na ng ating dashboard. Pagka-click mo yung URL ng easy, easy.com. Nandito na yung ayan, fill up all the information correctly. Oh, yes, tama po. Kailangan po nating i-enter yung tamang pangalan, tamang middle name kung meron. Pero kung wala, wala po tayong ilalagay. Kung meron tayong middle name sa ating mga identity, passport, ganon, or birth certificate, yun din po ang ilalagay natin. Okay, and the last name, of course, the family name, kung ano po yung mga nandoon sa ating information. And then birth date, importante po yan, month, day, and the year. Account access, ayan na, mag-create po tayo ng username. So, pwede kayong mag-create sa gusto nyong
pangalan kung ano yung gusto nyong ilagay. Kahit hindi yung ano, hindi yung totoong pangalan mo kasi personalized po yun. Parang Facebook ba? Na nag-create tayo ng Facebook sa gusto nating ilalagay na access name, password, ayan, nasa atin na po kung ano yung likes natin, no? And then, of course, idodoble natin na i-enter yung password. Sponsor, guys, yung sponsor is yung sino yung nag-sponsor sa'yo, sino yung nagpakilala sa'yo, nag-invite sa'yo dito sa business na ito. So yung ID niya po ang ilalagay natin dito. Like for example, OV725472, yan po ang aking sponsor ID. Ilagay natin dyan. And then yung upline. Upline po, yung ID ng upline, doon sa genealogy natin, makikita kung saan natin kukunin yung ID. Kung saan natin idudugtong. So, bali, ID na susundan ng nasa linya. Ayan, maintindihan ba? Okay. Kung ako yung nasa taas, na ako yung pagdudugtungan ng bagong na business partner natin, ay kukunin yung ID ko. Ilalagay po natin dito sa upline ID, and then yung position is saan ba? Siyempre, pipiliin natin yung mahinang leg natin or side. So it's either na left or right. Saan ba yung mahina mo? Kailangan natin ilagay doon sa mahina. Kung mahina sa left, ilagay po natin doon kasi yung right is strong leg po 'yan. Kasi once na naglagay po tayo ng business partner, ay magkakaroon din tayo ng tinatawag na binary. Pag nakita ni sistema na meron kang uh, pumasok, may binary na 1,002, kukuha ng 1,200 dito, bibigyan ka ng company ng 1,800. So yun po yung use ng position. Kailangan po nating alamin or malaman or i-open yung genealogy natin bago tayo mag-register ng bago. Ayan. Sa bago na i-enter natin or mag-join, obviously, it's your choice naman kung saan mo ilalagay. Pero, for him na to continue his or her business, siya naman ang magde-decide kung saan niya ilalagay, left or right. So, ganun po. Huwag po natin isipin na, ay bakit inilagay niya ako sa right, inilagay niya ako sa left. Ayan, oo. Kasi, siya yung sponsor mo for the meantime na siya yung nag-invite sa'yo. Pero ikaw naman na na-invite, ikaw naman na ang magde-decide later on for your own organization. So yun po. And then continue. Ano yon? Ilalagay na natin yung activation code. Saan ba nakukuha yung activation ID or user ID? Okay, yung user ID po ay yung ID or code ng binili nating package. Every package na bibilhin natin ay meron siyang secret code. Ayan, meron siyang code na ay i-enter po natin dito. Kapag easy sa AIM Global na may product, ayan, so easy and followed by the numbers. And then PIN, meron din PIN. Ayan po, ilalagay natin yung PIN. Katabi lang doon sa user ID. So yung user ID, yun na po yung lifetime na ID mo. Yan na po yung personal ID mo dito sa Empowered Consumerism. Kahit magkaroon ka pa ng second, third, fourth, fifth, or 38 accounts, kapag bumili ka, ang gagamitin po natin na ID is yung kauna-unahang code or ID na ginamit natin noong nagpa-register po tayo. Yan.
and then pin, and then continue. Pagka-click ng continue, ayan na po, mag-activate na po, magpapakita na yung sponsor. You will be placed on the right of Janet, or you will be placed on the left of Janet. Ayan na. Is ID like this. Hindi ko na ma-continue gawa ng wala na tayong inilagay na code. Wala tayong inilagay. Ano po? Okay, so ayan po. Now, dito naman sa para sa mga OVI, i-click po natin yon. Tingnan nyo po yung pagkaiba. Ito na yung pagkaiba pa ng easy dashboard sa OVI. Ang daming message. Aha, okay. Wait lang po. Wait lang. Tatapusin ko lang ito. Thank you, sister. Okay. So ito yung form ng pagre-register po ng bagong kanegosyo or business partner dito sa OVI. Or in short, pag ang na-avail is OVI package. So, dito po natin ire-register. Ayan, yung mga hinihingi ng sistema, ilagay lang po natin. Ayan, first name, middle name, last name, the birth date, the country of nationality is Philippines. Ilagay natin ng Philippines kasi kahit nasa ibang bansa tayo, Philippines pa rin ang ilalagay natin kasi Pilipino. We are Filipino. No. Duties of manual, yung ano po, yan, duties involving manual work. And then, yan, mag-create ulit tayo ng access account. Ayan, ikaw nang bahala kung ano yung gusto mo para meron kang user ID pag mag-o-open ka ng OVI dashboard. Ayan po. So, password, i-confirm natin, idodoble kung ano yung na-create. Sponsor, ganun din po kung sino yung nag-sponsor sa'yo para maka-join dito sa business na ito, yung ID niya ang ilalagay po natin. And then yung upline, kung yung ID na susundan doon sa line. So yun po itinatawag na upline. Yan po, para maidugtong ka doon sa mga kasama. Position, left or right, and then continue. Pagka-continue natin, ayan na po, kailangan yung mobile number. Even though na we are in abroad na, yung Pilipinas number pa rin po ang ilalagay natin. And then yung active na number, of course, active na email. Bakit may email pa, Coach Janet? Importante po yung email kasi once na na-insured na tayo, papasaan ka or mag-send ng stronghold ng policy or COI. Ayan, yung confirmation of insurance. Matatanggap nyo po iyon para makita nyo kung ano yung mga rules, yung mga benefits natin. At ano pa, yung address natin. Yung address natin kung nandito tayo sa Pilipinas o nandito tayo sa abroad, yun po ang gagamitin. And then yung passcode ng place kung saan ka currently. And then yung city or the country. Now dito po sa country, kung saan ka. Like nandito ako ngayon sa Bahrain, so ilagay ko yung Bahrain. Ayan. Pero yung nationality ay Philippines po. Province, ilagay natin. Kung nandito ka sa example, nasa Cagayan ka, ay nasa Tugigaraw ka. Ano yung province ng Tugigaraw? So, Cagayan. Ayan po. Kailangan po iyon. Hindi natin makokompleto yung pagre-register natin kung hindi natin kompletuhin yung mga hinihingi ng sistema. Okay, now beneficiary details. Ganun din po yung name ng magiging beneficiary. Yung beneficiary naman is, ayan, the same na kailangan ng name, middle name, kung meron. Beneficiary last name, the birth date,
telephone number, yung telephone number pwedeng gamitin yung telephone number ng na-insured na person. Pero kapag magpapa-insure din yung magiging beneficiary mo later on, hindi po pwede. Ano? Kukuha tayo ng ibang telephone number. And then yung relationship, kaano-ano mo, sorry, kaano-ano mo yung beneficiary mo. Kagaya yan, ako yung na-insured. Ang inilagay kong beneficiary ko ay yung anak ko. So anong ilalagay ko? Ah, ah, ako yung na-insured. Okay. So yung anak ko ang beneficiary ko. Okay. Ano ang ilalagay natin? Child. Ayan, kasi anak. And then click, I have read the terms and conditions. I agree and I want to proceed. Ayan, magpo-proceed na po tayo kapag na-confirm. Pero make sure guys na pag isesend natin yung information is double check po natin. Kasi kapag nagkamali po tayo ng kahit letter lang, mag-a-amendment po tayo. Ibig sabihin, magbabayad po tayo. Kunti lang naman, 200. Pero siya pa yun at saka hassle, no? Nandito ka na lang, dodoblehin na lang natin or double check natin bago natin i-click ng confirm. Kasi pag i-click natin na yung confirm, magpapakita pa naman yung complete details ng insured person and the beneficiary. Okay, and then ayan na po. Magpo-proceed na po tayo sa inside DTC. Ayan na po. So, i-click ko yung continue. Ayan na, yung, excuse me ha. Okay, so ayan na yung tinatawag nating DTC. Pagka-login natin o pagka-click natin yung continue, kailangan natin immediately click yung dashboard. Look at now guys, kung ganito lang at hanapin natin yung ibang menu, hindi natin maklik-click, kundi ang uunahin po natin is dashboard. Actual po ito ha, kasi almost everyday na mo na naman na ginagawa ko ito. So yung knowledge ko lang ang sa actual na ginagawa yung ni-share ko po. Kung meron man akong kulang, ayan, pwede po kayong magtanong sa live chat natin. So dashboard, pagka-click ng dashboard, ayan po ang makikita natin. Nandiyan na yung auto PMA. Nandiyan na yung transaction. Encashment, o di ba? Reorder, step, isa-isain po natin yan. Ayan, mag-basic-basic lang po tayo. Ano, at least magkaroon po tayo ng kunting idea kung ano yung mga nasa loob ng ating DTC. Ayan, mahina na yung signal. Di na nagpakita. Okay, ayan. Okay, so dito sa dashboard, in front of me guys, nandiyan ayan po yung dashboard. Ayan po, i-click natin yan. Dashboard dito sa kaliwa. Okay. Nandito yung pangalan ng account. Nandiyan po yung ID. Ayan. So yung ID na iyan, sinabi ko kanina, nanggagaling po yan sa package na binili mo. And then yung email, ayan po, dito po makikita yung email address. Kung anong position mo naman, ayan po makikita na. And then yung profile. Ayan din yung mga kita, easy wallet, travel, and product. Aha, okay. Pagka-click naman ng yan, buburahin ko muna. Okay. Pagka-click natin yung Auto PMA, guys, ayan na po, na-click ko na yung Auto PMA. Ay, yung Auto PMA naman, ito po ay ginagamit natin kapag tayo ay mag-PPMA. Ano yung PMA? Ito yung personal consumption or maintenance, or ito yung binibili nating maintenance every month para magkaroon tayo ng kitaan or marketing ano to yung platform ng ating marketing plan. So
Paano mag-work po ito? Pero nagagamit ito kung meron tayong pera dito sa ating dashboard. Pero kung wala tayong pera at na-withdraw na natin lahat, nakuha na natin, na-in-check natin, ay wala na tayong gagamitin pang PMA, pang auto PMA. Kasi yung auto PMA is kaya nga auto PMA. Basta may pera na dyan, i-click mo lang. It's either saan dyan ang gusto mo. Single, double. Single is single PMA lang po. Isang shot lang po yon. Kapag gusto mong double PMA, ilagay natin ng double. Ayan po. And then meron tayong branch kung saan natin makukuha. For example, ano bang i-click natin? Pa dito sa baba. Yan. So, pagka-click natin yung auto PMA, i-click po natin yung nandoon sa kanan and then select yung branch like head office, Davao, Baguio, Zamboanga, Iloilo, Tuguegarao. Ayan, yung place na kung saan natin pipick upin yung PMA natin or yung product na bibilhin ng ating accounts. Ayan. Okay. Kailangan po natin i-claim yun sa i-clinic nating destination or a branch na clinic natin. Like into Gigaraw, so kukunin natin yung QP Glow sa Tugigaraw. Pagkatapos noon, i-click po natin yung ready na po yun na, ready na yon. And then, guys, ito lang ang medyo ituro ko kayo kasi nasubukan ko na ito 2 times. Pagkatapos nyong na-confirm, i-click nyo yung i-click nyo yung X. Ibig sabihin, i-release natin. Ano nga ba yung pagkaiba? Importante guys ito please. Ayan. Pag nandyan kayo sa live, importante po ito kapag ginagamitan nyo ito ng PMA. Auto PMA, ginagamit natin yung earnings natin sa pagbibili ng maintenance para kikita tayo buwan-buwan. Okay, babalik po tayo dito. Importante po ito. Pagka-click yung branch, anong gagawin po natin? I-click po natin yung X. Bakit, Janet? Kailangan mo pang i-click yung X para i-release yung auto PMA. Kapag hindi po natin i-click yung X na yan. Ayan po, eto, dito, ayan. Next month ulit, mag-a-auto PMA. Kaya nga tinatawag na auto PMA. Mag-a-auto PMA ulit yan. Ganon ulit, hindi mo na kailangan magsabi or magbukas ng DTC mo, kundi automatic na at the date of February ngayon, March 1, mag-a-automatic na yan na nandyan na yung PMA mo. Maganda naman, which is yan ay maganda kasi automatic na, hindi mo na kailangan magpadala ng pera, hindi mo na kailangan na mag-walk-in or hindi mo na kailangan problemahin na nang bumili ng product or PMA mo. Nga lang, guys, kapag iba naman yung product na gusto mo, syempre, kailangan naman natin ng ibang product para matikman, di ba? So, para mas mainam para sa akin, ay i-release po yung X. Ayan, i-release po natin yan. Para hindi siya mag-a-automatic. Ayan. Ngayon, i-click-click ko siya. Pagka-click ko siya, ayun, nabura na. So, na-release ko yung auto PMA. Pero kapag naka-green lang yon, auto PMA, uubusin na yung pera mo na the same product. Yung point ko ay yung, syempre gusto mo namang ibang product. What if barley next month? Syempre, hindi na yan mag-activate. So, ang ginawa ko, i-click ko yung X para ma-release yung auto PMA.
Ayan, medyo matagalan po tayo mismo ng konti dito sa ating DTC guys kasi importante po 'yon. Ayan. So next naman is transaction. Transaction, ito naman po yung ayan makikita natin dito yung transaction na kung saan makikita yung ating mga transaction like kapag ikaw ay nag-encash, ikaw ay nagkaroon ng bonus every 15 of the month, kagaya niyan. Ito 15. Date 15, nagkaroon siya ng bonus or commission. Saan niya nakuha? Ayan, yung reference bilang gold executive. Yun po yung commission niya bilang gold executive, purchase rebate. So ayan po yung sarili niyang nabili. Ayan po, yung amount is 260. Maliit lang po yan na nakikita natin, pero yung maliit, lumalaki sa buwan-buwan. Lumalaki na lumalaki. Okay, ano pa yung transaction? Example pa, kapag ikaw ay ayan na, auto PMA. Ayan, nag-auto PMA ito noong August 2024. Auto PMA, so nakikita talaga dito sa transaction. Okay, ano yung description? Deduction na i-deduct po doon sa commission niya. Magkano? 3,438. So naka-detail po yung transactions ng transaction na ginawa mo, yung mga auto PMA and uh, pag nag-withdraw ka naman, nag-encash ka, ewan ko kung meron encashment dito, i-check natin. So lahat po yung nakikita natin dito is yung tinatawag na transaction. Makikita natin lahat dyan. I-check ko lang kung meron tayong makikita pa na ibang example. Ayan, kasi kapag rebates, auto PMA, nandyan na po. Check natin kung wala na. Okay, so tinanggal na yung 2024. Yun na yung last na 2024 po. Okay, so yun. And next is encashment. Alright. Encashment naman is na kung saan yun po ay i-click natin kung mag-e-encash tayo. Ayun. Ayan yung pera. Pagka-click natin yung Encash Now, makikita natin yung total balance. May kunting pinagbago po ang DTC natin. Kaya ayan, mainam po kung nandyan kayo sa live para magkaroon po tayo ng kunting idea kung bakit ganito na. Ayun. Okay, so ito po yung total balance. Ayan yung group sales commission. Group sales commission kasama po yung mga leaders dito sa baba mo. Lahat yung mga nag-PPMA sa baba, yun po. Kaya group sales commission. Ayan po. And then personal direct sales, ayan, hindi po nakalagay, wala pa. This month, kasi January 2025 na po. Tinanggal na yung 2024. Yan. Okay, then i-click-click lang natin yung X. Okay. Pagka meron tayong transaction, wala tayong makita ngayon dito na pera or encashment history gawa ng wala pang encashment. Pero the previous years ay meron po. Okay, bigyan lang natin ng konting idea itong encashment history. For example, reference, andyan, the date of encashment, the full name, the destination. The destination, dito po yan, mga yan. Destination is, meron tayong uh, uh, na destination of encashment. Ano po yun? Kung cheque, nakalagay po ng cheque. Kapag bank, nakalagay ng BDO. Ayan. Or bank. So, kapag i-encash natin yung pera natin sa bank,
Sa BDO, i-click natin yung bank. Pero kapag ipapa-check natin yung pera natin, i-click natin yung check. Dito po nakalagay sa destination. And then account number and then the gross. Yung gross is magkano yung in-encash mo? For example, is 500,000. So, ayan po, 500,000 ang makita. Pero dito sa net, bakit may net? Ibig sabihin, yung net is yung remaining amount after processing fee. Kasi po, kapag yung 500,000, meron siyang processing fee. Kung magkano po yung natira, yun po ang makikita natin dito sa net. Ayan, makikita natin dito sa net. Currency, ano ba yun? Kapag BD, Bahrain Dinar, nakalagay po ng BD. Kapag Philippine Peso, makikita natin dyan, PHP, Philippine currency. Ayan. Okay. Ah, ano pa? Yung wallet, may nadagdag na wallet. Titignan natin kung yan. Nadadagdag. Ang wallet naman kung saan po nakalagay yung mga pera natin kapag nag-ano tayo, easy wallet. Yan. Diyan papasok yung ating pera. Kung magkano. Magkano ang natira, magkano yung nandiyan. Ah, minsan may naiiwan, minsan wala. Kaya yung easy wallet, diyan po pupunta yung mga ah, pera natin, ibang pera natin. Asa na ako? Okay. Ayan, next slide po natin. Magbubura ulit ako. Ayan, wag po tayong magmamadali. Kailangan lang po nating aralin kung papaano. Next naman is reorder. Reorder po na kung saan after PMA, pagkatapos nating mag-encode ng ating monthly PMA or maintenance, dito po natin makikita. Mahina na yung net. Yan. So yung reorder. Kapag nag-maintenance tayo ng dalawang 24/7, doon po natin makikita yung positional points, commissional points, ano yung product, the quantity ilan, diyan po. Ala, mahina na yun. Oho, kumina. Okay. Hindi ko na mabuksan yun. Ay, okay. Ayan. So, ayan, finally, nag-open din yung reorder history. Ayan po yung reorder history natin. Okay. February 2, nag-PMA siya ng C24/7. Yung product is ano yung product na binili na pumasok. Ano yung PV? Tandaan po natin, PV is the binary points of the 24/7. Magkano po ang binary points ng 24/7? 10 each box. Ayan po yung binary. ComPV is commissional points value ng 24/7. And then yung post-PV naman ay yung positional points ng 24/7. Ang positional points ng 24/7 is 0.2. Diyan natin makakalculate kung kailangan pa ba nadagdagan. Kasi ang isang distributor na kapag naka nakapag-accumulate na ng kita na 200,000 ay ang accumulated points or required points na magiging PMA niya is 0.3334. So, kailangan natin dagdagan yan. So, since na dalawa, isa pa dyan, ayan po, ayun. So, na-meet niya yung maintenance niya na required kung ang accumulated earnings mo since na nag-join ka up to now up to present
ay 200K. So, yun po, kailangan natin i-required yung 3334. Alright po. So, yan. Lahat ng ating mga maintenance, dito natin makikita. February, January, meron, December, November, October, and etc. Naka-detail po. Hindi na natin makikita kung ilan yung product na nailagay. Saan ba tayo magbe-base kung ilang product ang nakalagay dito sa post PV, positional points. So make sure na meron tayong idea kung anong product yung pumasok. So magkano ang positional points ng product na isa? Ng 24/7. So yan po. Ano? Madali lang po kapag palagi tayong nag-training. Ayan, again guys, COM-PV is the commissional points, POS-PV is the positional points of the product. Ayan, tandaan po, PV is the binary points ng product. Next is stair-step. Stair-step naman is medyo na. Ayan. Yung stair-step naman na kung saan pumapasok yung mga earnings ng leaders mo na puros nasa first level or direct level. Lahat ng leaders mo na direct or nasa first level, makikita mo siya dito sa stair-step. Sila lang po magpapakita dito sa history, step history. So wala tayong makita gawa ng wala pang pumasok na leader sa baba. So meron pa tayong time hanggang 28. Last day of PMA is 27. Kailangan done. All right. So meron tayong makikita dito na your personal accumulated. Ayan, binary. Ayan po. Group accumulated. Group accumulated, hindi lang po ikaw ang nagtitrabaho dito, kundi kasama ang lahat ng leaders mo dito sa baba. Total step earnings, 10,199. And total step earnings for this month ay so far wala pa. So kapag may nag-PMA na leaders niya sa baba, magpapakita na rin dito. For example, meron siyang 200, magpapakita dyan ng 200. Okay po. So yun yung stair-step na ang stair-step pa, ito yung basehan po ng pag-akyat ng ating position. Hindi lang kikita, kundi tataas pa yung rank natin dito. Dahil accumulated points based on your position naman yung kitaan dito. Pero kapag hindi ka pa silver executive, gold executive, or global ambassador, wala pa po tayo munang kikitain sa SS or stair-step. Kung nasa DI pa lang tayo or distributor na hindi pa natin naubos yung 10 points na goal natin. Yan po yung pagkaiba. Okay, next slide na ulit tayo. Saan na ba? Okay, unilevel. Unilevel naman po. Yan. Unilevel kung saan ito ay pumapasok naman dito yung mga earnings, mga 5 to 10 points. Bakit 10 points? 10 points ang earnings mo or commission mo doon sa direct leader. Yung indirect, second to the 10 at to 10th level, and meron pa siyang dynamic compression, meron din tayong mga commission hanggang doon sa dynamic compression. So dito naman, yung mga commission natin sa mga product na binibili. Commissional points of the product multiplying by your own or your current position. So based
based in your current position po ang pagkuha ng commission. So unilevel, like yung commission mo sa product na binili ng nasa baba mo, or uh, yung ano, pag nasa direct or first level, meron kang 5% kasi nasa first level siya. So 5% ang kita mo sa kanya dahil direct mo siya. Pero after that, second to the 10th and dynamic compression is 5%. Okay. Next naman is UPP. Ang UPP naman po ay yung mga ayan, UPP, Uni Payout Plan. Ito po yung bagong compensation plan ng ating marketing plan, platform ng ating marketing plan. Ang hina ng net. Ayan. Na kung saan meron tayong first up to 20th level. Dito lahat ng directs natin ay pumapasok ng ating commission. Lahat, 1 up to 20th level po yan. Pero ang maganda dito, kapag ikaw ay naka-prime, meron ka pang additional overriding commission from 11 to 20. So, kailangan, kapag naka-silver executive, yung mga nasa baba mo, dapat ikaw naman naka-prime. Gold executive prime, global ambassador prime, or silver executive prime. Yung prime is kailangan meron tayo niyan para magkaroon ka ng kita doon sa mga naka-CE na hindi siya naka-prime or naka-gold executive lang. Ikaw dapat naka-gold executive prime. Meron siyang prime. Okay, Bibo Commission. Dito na natin makukuha, makikita. Wala, hindi na nagpapakita. Bibo Commission, yung mga Bibo Commission natin, na yan po, nagpapakita na rin. Okay. Earnings ng February, wala pa so far. Makikita natin dito yung mga user ng nagbibo, description, commission. Magpapakita po dito yung mga transaction natin sa Bibo compensation plan natin. Next is yung placement, Bibo placement, kung saan natin makikita na nakalagay yung Bibo natin. And then yung AEFP commission, ayan din po. Makikita natin dito yung mga commission natin pag once na may nag-avail na ng product na machine or yung product ng AEFC. Next ay yung rebates. Yung rebates naman, ito po ay yung, ayan, lumalabas. Yung rebates or my rebates is yung sarili mong porsyento na bumabalik sa'yo tuwing bumibili ka ng personal consumption. Personal mo po yun na binili mong maintenance or PMA. Kaya nagkakaroon tayo ng sa personal consumption, personal rebates na bumabalik sa ating account. Nandiyan po, mag-a-appear yan every 15 of the month. Ayan, yung product 24/7, may rebates. Magkano ang rebates mo? 50, may 50, may 165, may 260. Malaki na rin po yan kung ilang taon na ginagawa yung business. Kasi meron na rin siyang malaki-laki na kita. Alam nyo, nag-aaral ito, uh, allowance niya po yung mga kita niya habang nag-aaral noong college siya. So, malaking tulong po yung kita dito sa Alliance in Motion Global habang ikaw ay nag-aaral, ginagawa mo ito sa free time mo or during Saturday, Sunday, bibigyan mo lang yung bibigyan mo lang ng oras yung yung negosyo mo for hours, 2 hours to meet your prospects, your friends. Okay, let them to
to do their pangarap or business para mag-work and magkakaroon kayo ng kita. So, nandyan po yung mga date. Meron tayong 2024, 2025. Ayan, ito po yung mga bago ngayon. Ayan, mga bago 2025. Ayan po yung mga rebates niya. Marami na rin. Aha, February. February. Yes. Okay. So yan po yung mga rebates niya dito sa sarili niyang biniling produkto. So yun yung my rebates, yung percentage ng sarili mong biniling PMA or product. What else? E-store. E-store, ano naman yung e-store? E-store ay pag bumili tayo ng PMA na hindi auto PMA, kapag bumili tayo ng products sa mga branches or sa head office, ibigay natin yung ID natin. Yung ID natin dito, yung unang ID natin na nasabi ko kanina, ibigay natin with our complete name dito sa ating dashboard. Ibigay natin para yung branch or office, ipapasok nila doon sa ID mo. Pagka naipasok na, ayan, saan papasok? Dito sa e-store. Dito po natin makikita yung mga binili. Ayan, yung product nandiyan, the remaining product, ayan, the quantity, the position. Position is left or right. Yan. User ID, of course, the same ID kung sarili mong nabili. Ayan. And then action. Ano yung action? Send. I-click natin yung send. Yung position, importante po. Ilalagay natin doon sa mahina nating position, left or right, binary, para magkaroon tayo ng pairing bonus. Yan. So, ganun lang po. Wala tayong makikita gawa ng naka-encode na po. Pag wala ng product dito sa e-store, wala na po tayong makikita. Saan na po napunta? Nandoon na sa reorder. Ito naman, ang use naman ng ECC order claim, ito po, ayan. Kapag i-click natin yan, kapag nag-order tayo sa Lazada, Shopee, or TikTok, about sa barley product. Ayan, may promo na naman tayo ngayon sa barley. Good news po yon. Ayan. Dito natin i-click-click. Hindi ko na maklik yan kapag hindi ko tanggalin. Tapos tatanggalin natin. Ano? Ayan. Okay. Pagka-click natin yan, okay. I-enter natin yung order number na ibinigay or nakuha natin doon sa na-receive nating product from Lazada, Shopee, or TikTok. Ayan. Wala na, hindi naman nagpapakita. So, yun po yun. Next, ano pa? Recruitments. Ayan, nandito po sa ating recruitments. Ayan. Recruitments po, dito natin naman makikita yung mga like yung nag-join. I-check natin yung nag-join last month. Paano natin matre-trace? Ilagay lang po natin yung dito. Ilagay natin yung year 2024 hanggang 2025. Ayan. Pagka-click mo yon, i-click mo yung view, sorry. And then, ayan, makikita kung sino yung sponsor, sino yung name, ano yung date, ayan, baliktad na. Kung sino yung pangalan, ano yung date. Okay, so yan po yung recruitments. Yung recruitments, yung mga nag-join sa'yo. Nag-join sa sarili mong organization. Hindi yung nag-join sa kasama mo or sa upline mo or sponsor mo. Sa sarili mong organisasyon na po yun. Okay, next, ano pa? Direct sponsor,
Ayan, ganun din po. Ilagay natin yung 2023 up to 2025 and then click view. I-click natin yan para makita kung sino yung direct na nag-sponsor sa kanya. Sino yung sponsor? Kasi minsan, kung ilan na kayo dito, siya yung sponsor, si Janet, or si Mariam yung sponsor. Mag-a-appear po dito sa sponsor. Okay. Ano pa? Asa na tayo? Okay, product GC. Ano naman po yung product GC? Yung product GC naman, wow, ang dami. Okay, product GC, every time na may magjo-join sa'yo at makabuo ka ng 5 pair, bibigyan ka ng gift certificate ng ating manggagaling sa ating company, of course. So, pwede nating i-redeem kung ano yan. Pagka-redeem mo, mag-a-appear yung product na laman ng gift certificate. Pwedeng i-convert into traveling kapag kumikita na tayo ng 50,000 and above. So, redeem product, menu po ito dito sa product GC. Ang product GC is gift certificate na every 5 pairs, meron tayong isang gift certificate na ang laman ay product. Andiyan yung perfect white, nandiyan yung kape, nandiyan yung si 24/7 or it depends po kung ano yung nandoon. Na worth of, yung mga na-redeem ko po is worth of more than 2,000. Ayan, free po yun. Isa pang benefit mo bilang distributor habang ginagawa yung negosyo. Shop code naman. Ano yung shop codes? Kapag tayo ay nag-easy wallet, gagamitin natin yung earnings natin dito, shop codes, dito po mag-a-appear yung bibilhin natin na package. Package or code, paano to? Package codes lang ang makikita natin dito sa shop codes. Dito po, i-click natin yan kapag tayo ay nag-online shop tayo ng package. Ayan, kapag package po ha, shop codes ang i-click natin para makuha natin yung code ng package. Dito naman sa purchases, yun po yung mga individual PMA or products na nabili natin like single 24/7, D Supreme, si Supreme, yung Chok-Chok-Glo, Complete, ayan. Yan po yung mga maintenance natin na individual na binibili natin gamit ng Easy Wallet na ang ginamit po natin is yung pera natin dito sa ating DTC. So, i-click naman natin yung purchases. Doon natin makikita yung mga product. Doon na po yun. Makikita natin yung products doon, pero hindi doon ang menu na pag-i-encodean. Doon lang makikita yung mga shinap natin or binili natin online shop gamit ng Easy Wallet. Retail sales, ito naman po yung nire-retail natin. Ayan, puros empty kasi hindi naman wala pa ngayon, 2024. Retail sales, mag-a-appear po dito yung customer name, the date, the product, the quantity, the income. Syempre, kapag nagre-retails tayo, meron tayong commission. Okay. Easy Wallet, ayan po. Ang Easy Wallet naman, ang gamit niyan kapag, ayan, for example, meron akong 24,000. Ayan po ang nakikita natin. 24,000, pwede mong ilagay yan dito sa reload now. Ayan. Pagka-click mo naman ng reload now, hindi ko po siya maklik. Ayan. Pagka-click mo na, ilagay mo yung amount. Syempre, yung pera mo dito, kung ano lang yung capable na amount, yun lang po ang ilalagay natin sa Easy Wallet.
Ayan. 24,000. Meron ba tayong 24,000? Meron tayong 20. I-click mo yung 20. Kapag magdagdag ka pa, i-click mo lang yung plus. Hindi ko na i-click-click ha. Tatakot ako, baka ma-withdraw ito, magamit na di oras. Okay. I-click yung 20. Pag mag-add tayo is plus 5. Oh no, it's over. Okay. I-click natin yung 1. Another 1, kung lahat yan gusto mo ilagay sa easy wallet. Kapag nasobrahan, pwede naman i-click yung minus. Ayan po yung icon. I-click natin yung minus kapag magbawas tayo. Let's say for example, gusto mo lang ilagay na 5,000 kasi gusto mo lang bumili ng dalawang 24/7. I-click mo lang yung 5. Okay, magmaminus ka kapag na-click mo yung 20. And then proceed. Pagka-click mo ng proceed, hindi ko na po i-click-click, nakakatakot. Baka ma-withdraw yung pera niya. Okay. And then, yung ano po, yung OTP, one-time password, matatanggap ng my cellphone, my telephone number dito sa or yung humawak ng telephone number ng account na ito. Ayan, papasok doon, ipapasa ng Easy Shop yung ano, yung one-time password or OTP and then i-enter po natin dito. Ifa-follow lang po natin yung sistema pagka-click na natin 'yan. Ganun lang po. Kagaya na to. Ayan. Okay. Nag-easy wallet. Magkano? May 2,000. Easy wallet. Bakit? Easy. Ayan po. Ang top up naman ay nag-cash. Ayan. Top up, top up, top up. Ayan po. Top up. Top up. Ito yung easy wallet. Sorry. Top up. Ayan. Top up. Ayan, easy sa easy. So yun po yung mga nagamitan ng easy wallet. O, di ba? Ang maganda dito kapag may pera tayo dito ay at yung telephone number na ginagamit natin dito sa account natin is active para makatanggap ng OTP. Okay. So dito naman sa network menu, ano ba yung mga nasa network menu? Genealogy, PPS profile, and logout. So, yan na po. Genealogy, ano nga ibig sabihin ng genealogy? Na kung saan, ito po yung network, na kung saan nakalagay yung mga fellow business partner mo. Diyan po, matre-trace kung sino yung number 2. Sino yung number 2? Janet. Ayan po. Okay. Sa left niya, magkano ng tao? 35. Sa right niya, 12. O, di ba? Para makita natin yung ID, pwedeng dito sa baba or pwede nating i-click. Pwede nating i-click yung number 2 kung anong ID. So, ito na po yung example. Ibibigay ko na yung sample. Kapag nag-register po tayo ng easy package, yung number 2 na yan, yung ID number 2, i-click natin. Yan. Kukunin po natin, humina na. I-click-click natin yon, kukunin natin yung ID niya. Okay. Kukunin natin yung ID ng number 2, yun ang ilalagay natin doon sa upline. Upline upon registration. So yun po. Pagka ito, number 2, ang upline mo, pagpasok mo, dito ka na sa number 4 or number 5. So, yun yung position. Saan mo siya pinosisyon? Sa left or the right? Kapag pinosisyon ka sa left, diyan ka sa number 4. Yan. Dito naman, yung number 1, ito po, ayun ay yung sponsor. So, yung ID na yan, LA375,390, yun yung sponsor. Kahit ano or sino yung pumapasok, sponsor, iisa ang ilalagay natin. Pero yung upline ay magbabase po tayo dito sa sinundan ng
line. Ayan. So, yun po yung mga tinatawag nating uplines. Okay. So, makikita natin lahat yung mga ka-business partner natin dyan kapag click natin ang genealogy. Okay. Hanapin natin yung number 11. Where is number 11? Sino po siya? Wilma Rama. Anong ID niya? LP086914. Meron ba siyang leader sa left? Wala. Leader sa right? Wala. Kasi hindi niya ginagawa yung business. Pero maghanap tayo ng maraming na-invite. Kahit itong account na ito, Jane Lilabaw, ayan po. Okay, eto po. Sino ang sponsor ng Jaylee? Janet, ayan po. So, ilan na yung yung tao or leaders ni Jane Lee sa left? 48. Iisang account pa lang to. Sa right, ilang leaders? 139. Diba? So, matre-trace natin kung nagtatrabaho ba yung leader mo. Kasi nagkakaroon naman ng quantity of person or leaders dito sa ating genealogy. Business partner po ang mga kasama natin dito. Ayan, mga business partners natin, ang mga nandito sa genealogy natin. At saka dito din natin matre-trace kung saan natin ilalagay. Sa left, sa right, matre-trace natin dito sa genealogy. Kung hindi natin bubuksan yung genealogy, ang hirap po yung nag-guessing, hindi natin alam kung saang parte natin ilalagay si new member or new leader. Okay, PPS naman. Okay. Yung PPS naman, PPS setup, ito po yung extra bonus na account once na ikaw ay nakapagpa-join ng dalawa kapag ikaw ay naka-enterprise. Okay, i-open ko na lang itong genealogy. Paano nga yung PPS placement? Ayan, kung saan natin ilalagay. Anyway, ngayon na-trace ko na nag-a-automatic na. Nag-a-automatic na. Okay. Maglagay na lang ng example. Okay, ito yung sponsor. Ngayon, wala pa yan. Let's say wala pang laman. Empty pa yan. Nakapagpa-join siya ng dalawa. Enterprise siya. Okay. Nakapagpa-join siya ng dalawa. Isa, dalawa. Ngayon, since na dalawa, meron siyang plus 1 na bonus na account. Saan ilalagay? Saan ba ilalagay? Okay. Ilalagay niya, it's either dito sa 2 or 3. Bakit? May tao na yan. So, yung dati kanina na 2 or 3, bababa po yan. Yung 2 pupunta sa number 4. So, yung PPS, yung bonus mo na package rather, ay mag-i-stay siya dito sa number 2. Or depende kung anong position natin inilagay. So the system ay ilalagay po niya dyan. Basta mag-i-stay yung PPS sa first position. And then kung sino yung nandoon kanina, bababa po siya. So yung number 3, pupunta sa number 6. Another PPS, ayan, ilalagay ulit dito. Ngayon, etong number 6, sorry, bababa siya. Etong number 4, bababa siya. Anong ilalagay sa number 4 dati? Yung bonus package. So every time na meron tayong bagong package na bonus, ilalagay dyan. Ilalagay dito. Yung dating nakalagay dyan, nakaupo dyan, ibababa po. Yun. Pero lahat ng bonuses na package may kita or kikita po. Yon ang maganda, di ba? Okay. So yun yung PPS
set up, kung paano natin i-set up yung extra bonus na package pag nakapagpa-join tayo ng dalawa. Kapag sa Max Victus, isa lang 14 na po. Kapag yun ang nakuha ng ano, naku po, lahat 14 accounts, libre, bonus, lahat yun. Nandito sa baba, kikita lahat yun. Ayan, dagdagan na dagdagan, dagdagan ng dagdagan na lang sa baba. And then profile, bakit profile nandiyan, Coach Janet? Yes, kasi kapag nagkapagpa-join tayo, naka-register tayo ng bagong leaders, kailangan po i-update para mag-activate lahat yung details or information po dito sa DTC. Ayan. Ilalagay po natin yung gender, male or female. The address kailangan, yung country kailangan, yung state kailangan, yung mobile and the email. Kailangan po natin fill upan lahat yan and then i-activate natin or save changes para ma-save yung mga inilagay po natin. And then log out. Ayun. So magla-log out na po tayo. The same thing as the DTC ng OVI pero may kunting pagkaiba po. Okay, malapit na po tayo mag-DM. Ilalog out ko na yan. Sorry, may konti na lang dito. Okay. Dito na, i-ano ko na lang. Etong account information, unahin natin yung account information. Ayan po. Ayan po yung account information. Makikita yung ID mo. Prime monitoring, na kung saan naman natin matrace kung ikaw ay naka-PMA na. Kapag naka-PMA ka na, ito, naka-green, yung personal consumption. Kapag hindi ka pa naka-maintenance, naka-red po yan. So, ibig sabihin, wala ka pang maintenance. Kapag meron kang direct na mag-PMA or naka-PMA, makikita dito yung name, yung ID number, and then yung points mo dito. Kapag ikaw naman ay naka-prime, mag-a-appear po dito yung prime position. So, yan. You are not yet qualified for the month of March. Ayan. So, ibig sabihin, hindi pa niya avail yung prime position. Kasi guys, kapag meron tayong prime position, it's another overriding commission, additional percentage of commission, yung pagka-prime position. Mas maganda po kapag naka-prime. Kasi 5% kapag ikaw ay naka-gold executive. Okay, so yun po yung prime monitoring. And yung isa naman is package points. Kapag may nag-join na ang na-avail niya is enterprise, yung sorry, yung binary na 1,200 mag-a-appear po dyan. Sorry. Ayan. Ay, sorry. Ayan po, mag-appear dito yung binary points, yung user ID kung saan nanggaling, and the name, the date encoded, and action. Yung action is use. Kapag gusto mong gagamitin yung binary points. Ayan. Malamig. Okay, so yan po yung ating DTC
or data tracking center or distributor tracking center. So yan po ang ating easy dashboard. Maglalag out na po ako dito at i-open naman natin yung, ayan, yung OVI. Ayan. Okay. So, pansinin natin, di ba doon sa easy kanina, nakalagay doon yung form ng easy kung saan natin i-re-register ang mga bagong distributor na papasok and OVI. Pero dito na, sa website ng OVI, wala na. Diretso na po yan. Ne? Haha. Wait lang. Ay, naku. Kapalitan ko lang. Okay, so yan. Sign in. Ayan. Pag mapapansin po natin, yung mga menus na nandito din, pareho lang. Natanggal na po yung sorry, natanggal na rin yung settings na kung saan nandoon yung ah registered and new member. Hindi na. Nandoon na po yung pinakita ko sa harapan mismo. So, ayan. Pagka-click natin yung OVI dashboard, i-click natin yung dashboard. Ayan po yung dashboard. No, di ba? So, ano ba yung pagkaiba? Excuse me. Ano ba yung pagkaiba? Dito ay ma, makikita natin yung mga my coverage, available coverage. Yung package points, pwede na doon. So, pinakita ko. Okay. So, ang importante dito naman is yung the same lang po yung mga menus na nasabi ko sa easy dashboard. Dito naman, ang pagkaiba, i-click mo din yung dashboard. Okay. Dito sa right, makita natin ito, add OVI account. Kapag ikaw ay may account na easy at gusto mong maglagay ng OVI package, dito po i-encode yung OVI package. I-click po natin yan, i-enter natin yung ID number natin sa easy. Pero doon sa user ID, yung package code ang ilalagay din natin. So yun po yung pagkaiba dito. OVI account. Okay, i-click natin. Yan. Pagka-click mo, nandyan po yung mga details or information ng insured or the owner of the account. Yan. And then, yung my coverage, pwede nating i-click yan para matrace natin kung ilan yung na-insured sa'yo. Ano ba yung mga ini-insured natin? Bronze, platinum, kabayan bronze, kabayan platinum. Yan. Yung kabayan is Repat Care. Ayan. So, ibaba natin dahil ang mga yan is nag-expired na po. So, ito yung active na insurance ngayon. Ayan, November 2024, so mag-expired on November current year. Magkano yung insurance niya? Personal coverage. Ayan, so 2,500,000. Ang maximum is 3 million. Next naman is available coverage kung ano yung mga available na coverage pa or Silpro. So meron siyang available na platinum retail. Ayan, dalawang platinum. Guys, ang maganda dito, ito yung update ko. Meron na siyang expiry date. Unlike before, from the previous years, wala pang mga expiration. Ayan.
Walang expiration. So since na nag-innovate na naman tayo, meron ng makitang expiration date kung kailan mag-expired yung platinum. Ngayon. So before the expiration date, kailangan po na insured na, nabenta na, bago mag-February 14 next year. So meron pa tayong 1 year. Ayan, kasi 2 years po dito sa available coverage mag-stay. 2 years lang po before the expiration. And dito naman, yung platinum na ito, ayan, mag-expire naman po sa February 2027. Ayan. So, meron ka pang 2 years na ah, meron ka pang 2 years. May time ka pa bago mag-expire dyan. Pwedeng gamitin sa mga family, pwedeng ibenta. Ayan po. Marami ka pang oras. Pero ito, mabilis lang kasi ang panahon. Dapat February, January. Bago February 14, na i-dispose na po yan. Okay, so yun yung good news. Thank you OVI dahil meron na tayong expiration product. Ayan, meron na tayong validity ng ating product. Okay. So package points, the same thing lang, dito mo i-click or doon, pareho lang. Mag-i-appear dito yung binary points. The coding and then the user, kung sinong nag-join, saan nang galing yung binary, and then use. Kapag ginamit mo yun, yung use, kung meron siyang natamaan sa weak leg, ay, as, o, ano to, kapag meron siyang natamaan na na place na kung saan may strong leg or may enough binary points sa right mo, kukuha doon ng 1, 2, i-pair niya dito sa inilagay mong 1, 2 na ginamit mong binary points, magkakaroon ka ng kita na 1,800. Ayun. Diba? Napakaganda. So, I think na yan na po. May mga bagong ano pa. Ito pa, okay. Guys, kapag naka-PMA kayo, di ba minsan na hinahanap nyo kung paano malaman, Coach Janet, na ako ay naka-PMA? Ito lamang po ang ating titignan. Ayan, pag makita natin yung welcome, Jane Lilabaw, and then, ayan, PMA reminder. Ayan po. So, nakasulat po dito na, ayan, PMA reminder for this account qualified for next month's March 2025 ng marketing plan benefit with triple PMA. Triple PMA pa talaga. Ayan, kapag nakalagay ng triple PMA, ibig sabihin sa 15, meron siyang 30% na flowback points. Triple ang kikitain niya kasi ang normal is 20%. Kapag nagdoble, 20. Kapag nagtriple, 30. So, of course, the higher, the better. Ayan. So, mas malaki, mas marami yung PMA, mas marami ang ating mga commission. So, kung meron pa kayong mga gustong itanong dito, guys, meron pa pala, last. Okay. Dito sa OVI, kasi ang dami ding nagtatanong bakit hindi daw makita yung mga ibang accounts. I-click lang po natin yung tatlong dot-dot dito. Ayan po. Ayan. I-click po natin yan. Yung tatlong dot-dot na yan, i-click po natin. Nakita po ba? Yun. Okay. Tanggalin ko ulit kasi hindi ko maklik yan. Aha.
Yun. Now, i-click ko yung dot-dot na yan. Anong magpapakita? Ayan na yung mga ibang accounts natin. So, ganun po. So, paano i-click yan, Coach Janet? Kapag i-click mo dito, hindi natin ma-click. I-click mo dito, hindi rin. I-click mo dito sa number ID, hindi rin. Kaya meron ako natatanggap na message or nagtatanong bakit hindi makita ang ibang accounts, parang pineke, parang niloko, hindi po ganun. Ang matter dito is hindi natin alam, lack of training, hindi natin alam kung paano mag-search, kung paano i, uh, i-open yung ating DTC. Kaya ito po yung actual DTC natin. Ngayon, balik po tayo. Paano mag-click? I-click po natin yung browse. Yan. Pagka-click mo yung browse, magpapakita yung next account. Ayan. O, di ba? Yan na, yung next account. Okay. Okay. Ulitin yung next account. Yun. Mhm. Mahina na yung net ko. Ayan. So, ganun lamang po. Doon sa may browse nating i-click. Ayan, di ba? So, ayan na. Ganun po. Hindi po doon sa, ayan na. Oh. Ayan na yung account na yon. Hindi po doon sa ID, hindi rin po doon sa uh, uh, yung amount, kundi doon sa browser. Hindi ko na mabuksan. Okay, so yun po. I hope na nakatulong po ng konti sa mga hindi pa masyadong namamaster ang nilalaman ng ating DTC. So yan po. Hanggang sa last presentation ko about sa uh, Empowered Consumerism Achievement Program. Ayan po yung last presentation ko sa 8. Abangan po, napakaganda ulit yan kung paano tayo umasenso sa ating business. So ilalag out po natin at magdi-DN na po tayo. Maraming salamat muli sa inyong lahat. I hope na nagkaroon ako ng sounds na i-deliver ng konti na maayos ang ating presentation. I hope na nandyan po, nakapag-share po ang ating mga kasamahan. Ayan, okay na po, Coach. Okay, thank you, Coach Lynn. Ayan, pa-share naman po ang ating live. Thank you so much, guys. So far, ito lang makikita ko. Yun na. Asa na ba yun? Okay, so nandito si Sir Oliver. Thank you. Thank you, sir. Si Coach Victoria ng Qatar. Nandito po si Mama Yafa Zaret ng Bahrain. Si Coach Jocelyn, Gold Executive na po siya. Congratulations from Macau. Ayan, ang aking niece, si May Bizares, si Coach Lynn, core leader ng Bahrain. Si Ma'am Namhar, ayan din po, easy partner dito sa Bahrain. Coach Rowena, core leader ng Bahrain. Ayan din si Sir Elmer Bizares, ang aking nephew. Si Coach Gemma, ang ating core leader ng Bahrain. Si Ma'am Marieta Patricia, hello ma'am. Thank you po. Ayun. Yung mga iba, hindi ko makita. Okay. Sa lahat ng sumusuporta at nanonood sa aking programa or dito sa live presentation about sa ating sistema, ECNOVI, maraming salamat sa inyong lahat. Mayroon pa akong isang presentation bago tayo magkita-kita muli sa susunod na buwan. So, thank you so much guys. God bless you all and bye-bye.